Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa Damangahas Interviews. Totoo ba o marites lang ang sinasabing nag-aambang kudeta at ang pag-issue daw ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte? Pag-usapan natin yan kasama ang tolits ng bayan, si Senator Antonio Trillanes IV. Magandang araw, Senator Sani. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Malu, at sa ating mga viewers. Ano po ba talaga ang latest? Kayo ba'y Mhm. nagmamarites lang? Meron ba talagang kudeta na namumuo laban kay BBM? Ito po, no? Itong balita na ito ay hindi lang naman sa akin ang galing ito. Kung maalala natin, late last year, mismong AFP Chief of Staff na si General Browner ang nagkumpirma na merong recruitment na nangyayari dun sa hanay ng AFP in connection with destabilization efforts, no? Yan po ay continuation ito nung mga binalita ko kasi ongoing po ito, active po yung ouster plot at since last year pa yan nagsimula, based on our last count, pang-lima na beses na ito na Okay. attempt ng grupo nila Duterte laban kay President Marcos. Alright. Ngayon, ang balita ho, ang nabanggit ninyo, nabanggit ng ibang source, retired military officers galing sa armed forces at ilang active duty Philippine National Police personnel. May denial na ang PNP spokesperson. Ano po ba talaga ang totoo? May recruitment? Paano nagaganap? Sa ang mga lugar nagaganap? Ang mga nagre-recruit po, mga retiradong ah, opisyal ng armed forces na dati ring appointee ni Duterte, no? So madikit kay Duterte itong mga to. Doon naman sa hanay ng pulis, ito po yung Davao Group, no? May mga aktibo po diyan. Na ano na ito, na identify na at na isolate. Of course, the PNP will deny it kasi nga mabigat ang repercussions niyan if the institution itself will admit na merong ganon, maboblow out of proportion. Kasi kung titignan naman natin comparatively to dun sa buong police force, medyo maliit lang po ito. Ah, Wala pang 1% ang mga na-identify dyan. Kaya yan po yung sitwasyon. Itong impormasyon na to, galing po ito sa mga koneksyon natin sa intelligence community rin. At ano no, everything makes sense naman. Kasi the Duterte camp stands to benefit from any ouster plot, ano, or for any from any ouster ng Marcos administration. At meron din silang aside doon sa motibo ng ICC, ano, maiwasan nila yung pag-aresto nila, andiyan dyan yung gusto nilang bumalik sa poder. So Correct. marami silang motibo to grab power from President Marcos. Meron din silang resources, no, to support itong destabilization efforts na ito. At ngayon, gumagawa sila ng opportunity para magkaroon sila ng chance at na mag-intervene at mag-grab power. Ang nakikita po natin dito, ma'am, na modelo yung EDSA 2 model na Okay. kung Sorry ako. saan ay mag-agitate ng general public, tapos pagka nagkaroon ng second envelope moment ay they will go out into the streets at mananawagan ng resignation or withdrawal of support. At habang nangyari yan, kung makasungkit sila ng mga ilang opisyales ng AFP na magwi-withdraw support, edi they're hoping to replicate the results of EDSA 2. Well, opportunity. You talked about it. Ano yung opportunity? Saan ang gagaling yun? Ito ba yung hearing sa Senado tungkol sa alleged droga use ni President BBM na tinututukan ni Senator Bato de la Rosa? Ano po ba yung opportunity na yun? Saan ang gagaling yun? Ano yung motibo ng mga sundalo para sumanib sa kudeta na to? They are creating opportunities, ma'am, no? Noong Hmm? una, last year, bumira si Duterte against the Marcos administration, calling on the AFP, to intervene in uh,
government affairs. Kaya nanawagan siya. Sinusubukan nila kung merong residual support pa siya na nanggagaling sa AFP. Tapos early this year, ito yung polvoron video na pinakalat nila at ginamit nila yan as a recruitment tool nung sa mga hanay ng active at retiradong opisyales. Pero hindi hindi nag-fizzle out siya kasi wala naman po talagang video. Tapos nag-open war si Duterte sa Davao rally niya. These are opportunities. Ine-expect nila that the people will rally around them kasi akala niya ay ganun pa rin siya kasikat. So Okay. ngayon, nung nag-fizzle out ito, nag-create na naman sila ngayon ng panibagong nagki-create sila ng bagong opportunity in the form of yung Senate hearing ni Bato de la Rosa, no? Part po 'yan do sa kanilang communication plan ng agitation ng general public at nung hanay ng AFP. Okay. But so far, based on our information, wala pa pong sumasama sa hanay ng AFP kasi sa totoo lang, while maraming pagkukulang din naman itong Marcos administration, but generally wala pang justifiable reason for Mhm. intervention, no? Hindi pa sabihin nating tinatalikuran yung mandato All right. ng presidente sa konstitusyon. You've been through some experience, ano po, na alsa Rebelde. kay President Gloria Macapagal Arroyo. Ano yung tipping point para sa mga sundalo? Para sila bumaliktad o sumama? Kasi sabi niyo, opportunity to agitate the public. Mhm. Pero mulat sa pool, critical yung armed services. Ano po? Ano yung Mhm. magiging tipping point sa kanila? Issue? Corruption? High prices? Etc. Parang bakit sila sasali? Alam niyo po, no, incidentally, ito po yung thesis ko dun sa masters ko, no. Aside sa personal experience ko, yan yung aking thesis, yung preventing military intervention. So ni-research natin kung ano yung maging kausa, no, yung mga kadahilanan na malalim kung bakit nag-uudyok sa sundalo na sumama sa mga ganito. So historically nakita natin yung election cheating, that is one. Ito po naging dahilan noong 1986 at pati yung Marine standoff, pati na rin yung sa Manila Pen election cheating, no? Tapos yung corruption, no? Yan din po ang kadahilanan. Then yung ideological, yung dahil sa komunismo, yan yung mga coups nung panahon ni President Cory, yun yung mga dahilan. Iba't iba. Dito sa EDSA 2, corruption din yung Correct. ginamit, no? Yes. Kaya yan yung mga historical na issues. Kaya Mm. nga so far wala pa tayong ganyan, no? Doon sa case namin sa Oakwood, yung state-sponsored na terrorism na inutusan yung mga sundalo to inflict harm and death sa civilian sector, yan aside pa doon sa corruption at the time, no? So ngayon wala tayong ganon. Walang malalim na kadahilanan at yun ang reason kung bakit walang kumakagat. Tapos, based dun sa aming mga nakakalap din ng mga impormasyon sa AFP, isang reason din is alam nila na pro-China si Duterte, no? Alam nila na leaning US si President Marcos. So ang AFP natin historically talagang may strong ties with Mhm. the Yes. Western Mhm. allies natin, mga demokrasya, no? Mhm. Mhm. Kaya yun din yung kanila. Okay. At ito, naked power grab lang po ang sinasabi. Okay. Sasama sila sa ganyang pagkilos para iluklok sa pwestong muli ang mga Duterte. Alright. Hindi po ba trigger ang Chacha? Ang charter change na sabi nila is baka maghantong sa no elections o term extension. Ito po ay pinapanukala ni Speaker Martin Romualdez at ang ibang nasa House of Representatives na alyado ni President BBM. Hindi po bang magiging trigger yan? Sa general public po, yan po ang ginagamit ni Duterte na issue. Pero historically, again, base sa thesis ko ito, no,
At dun sa pagpulso namin sa Sandatahang Lakas, hindi po issue yung charter change. It's a political exercise, so hinahayaan nila yung mga politiko to resolve that. Pero issue yan sa general public, no? Kaya hindi, wala ho ganong traction. Alright. Ngayon, Senator Sani, sa paglulunsad ng isang kudeta noong panahon ni President Cory, tila 6 hanggang 8 yata yung amin pong na-cover bilang reporter. Panahon ni Opo. President Era, President Gloria, pero tila tahimik sa matagal na panahon ang Armed Forces at ang Philippine National Police. Ang sabi nila, pagka nagkaroon ng ganitong pag-alsa, may mga mahalagang unit o grupo. Halimbawa, Armored Personnel Carrier Team. Halimbawa, yung command center sa paligid ng Metro Manila. Kung kayo po talagang sisilip, saan manggagaling yung puwersa o yung lakas na magiging mahalaga para itong opportunistic coup plot nila President Duterte magwagi? Sino-sino ang dapat gumalaw? Ito po, no? Yan pong dinidescribe nyo, yan po yung traditional or conventional coup, no? Correct. Kagaya ng 1989. Correct. Pero base nga dun sa nakakalap natin impormasyon, wala pa silang nakukuha, wala pa silang nare-recruit sa AFP. So malabo po yung traditional coup. Kaya nga ang sinasabi natin, malamang sa malamang, yung modelo ng EDSA 2 ang gagawin nila. Na hindi mo kailangan mag-recruit sa hanay ng iba't ibang units ng AFP, kung hindi, paiinitin mo lang yung political environment, tapos magi-ignite ka ng social outrage that they hope to convince the leadership of the AFP to withdraw support, no? Okay. Ganyan po ang pwedeng mangyari. Pagka nag-coup-plot ka, yung panalo are hailed as victors. Nagwagi po yung EDSA 2, di ba? Naluklok po si GMA doon. At mabilis po yan. Kaya nga makikita natin, parang House of Cards, nag-collapse yung ERAP government despite the fact na very popular siya sa general public at very popular siya sa military noong mga panahon na yon. Pero nag-create yung opposition at that time ng iba't ibang issue hanggang sa humantong sa second envelope. Imagine niyo how absurd yung trigger ng EDSA 2. It's a second envelope. Oo. Ngayon nung na-trigger yon, naglabasan sa kalye at nahikayat yung liderato lang ng AFP na mag-withdraw ng support, we already had a new president. Kaya yun po yung mga tinitignan na iba't ibang modelo. Yun po kasing 89 coup ay malaliman na yun, na recruitment. Talagang ibig sabihin, mararamdaman natin yung grumbling sa AFP noon. Sa AFP kung ganon at wala tayong ganon nararamdaman. Ngayon, ang na-mention ko kanina na active po itong ouster plot na to, and based on our last count, pang-5 beses na nila tong susubukan yung attempt. Early on last year, may mga sinubukan na nilang patalsikin, no? Si President Marcos. In fact, nung May last year, kung maalala ninyo, nagkaroon ng sigalot sa House, no? Kung saan dinemote si GMA. Based on our information, nag-attempt silang i-impeach si President Marcos at that time, no? So that was the second try. Ginagamit din ng mga nagre-recruit yung issue ng yung fixed term law, no? Kasi maraming disgruntled doon sa hanay ng mga opisyal ng AFP kasi maapektuhan yung kanilang karir. Pero naayos po yun. Naayos yun. So nag-fizzle out yung grumblings na yun. Pangalawang issue yung ginagawa, yung MUP Pension Reform Bill, na kung saan yung aktibong miyembro daw ay mababawasan ng sweldo para pagbayad sa pensyon. Na-correct din po yon. Pero nung habang ginagamit nila yon as a recruitment tool, marami ho talagang dismayado noon sa Marcos administration. Kaya they were able to rectify that in time, kaya humupa yung grumblings. Sa ngayon ho, wala na. Wala na so far na major reason. Pero nagka-EDSA 3 din. Ano po? Nag-attempt na pababain sa pwesto si President Gloria. Tila yun po yata yung pwedeng posibleng model din. Yung mga tao sa kalsada,
hihikayatin yung mga sundalo at pulis na sumali, pero yun yung ibig ko sabihin na natalo. Yeah, Ano po? yung talo. Mhm. Opo. Mm. Well, yung EDSA 3 wala pong military component, Ay, no? oo. Pero meron silang critical mass. Ang daming tao noon. In fact, higit na mas marami yung tao sa kalye nung EDSA 3 than yung EDSA 2, no? Okay. Mhm. Pero even that, palagay ko walang ganyang popular support yung Duterte camp kasi sinusubukan nila kumbaga nagbi-build up sila, trial run sila ng mobilization. Simulan nila ng Davao, ng Cebu, tapos dito sa Liwasang Bonifacio, tinignan nila, no? Pumunta si Duterte, pumunta si Sara, pero ang bilang lang doon, by our estimates, mga 3,000 katao lang. Okay, So okay. nawala na yung suporta kay Duterte, at least dito sa Luzon, na meron siya, umaapaw yung suporta niya noong 2016, pero ngayon, naglaho na. Alright. Ayan. Ngayon, pag-usapan po natin yung Independent Mindanao na movement. Nabanggit ninyo, nagsubok silang mag-mobilize sa Davao, sa Cebu, at si dating Speaker Pantaleon Alvarez ay nanawagan sa mga sundalo na withdraw support from President BBM. Ano ho ba yung factor na yon? Could an Independent Mindanao movement be a trigger? Halimbawa, ay parang magdesisyon ang Mindanao, although the BARM authorities are saying hindi pwede yan, hindi pwedeng mangyari yan. So would an independent Mindanao movement be a trigger? Hindi po, no? Hindi. In fact, talagang kahit mga political leaders sa Mindanao, nagsalita na, lahat sila, they were unanimous, except for Davao, na ayaw nila doon sa secessionist plan ni Duterte, no? So hindi na nila yan, drinap na nila yan, yung kahibangan na yon. Kasi wala po talagang suporta yon, hindi lang sa political sector, pati sa military sector. Kasi yung mga naka-assign naman diyan po sa Mindanao na military at police, karamihan diyan taga Luzon din naman or Visayas. Bakit sila hihiwalay doon, no? It doesn't make sense. So hindi nag-click 'yon. Okay, kahibangan man o hindi, pero siyempre, sa lahat ng ganitong pagkilos, may kailangang pondo. Yeah. Saan po sa inyong panig at inyong impormasyon ay nanggagaling yung pondo? At magkano na nagagastos? Tila malalaking mobilizational ito, although hindi naman lalagpas sa 3,000, 5,000 ang mga tao. Marami pong pondo ang Duterte, marami po silang nanakaw at Mm. marami po silang pinayaman. Yung mga drug lord na kapartner nila na namayagpag nung panahon nila ay yan po ay sila yung naglalabas ng pondo. Ngayon, meron din po tayong nakakalap na impormasyon na from foreign sources din, ano? Ang sinasabi nila na maaring tumutulong din yung China kasi China will also benefit from an ouster of the Marcos administration kasi si Sara Duterte ay kilala naman na pro-China. Kaya pwede rin silang tumaya dyan sa mga Dutertes para makabalik sa poder. Ole, Senator Sunny, sa mga ganitong pangyayari, parang tila ang nagbabanggaan dalawang bloke ng mga politiko. Ano po? Ayaw ninyo yung ginagawa o meron kayong silip na baka opportunistic project yung kay Senator Bato sa Senado. May mga panig naman kay President BBM ang sinasabing itigil na yan, walang saysay. At even sa Senado, si Senate President Zubiri sabi wala namang nahihita yung investigasyon na yan. Sa totoo lang po, asan yung taong bayan? Kung kayo'y nag-aaway ng mga political blocks, parang hindi ho ba medyo nagkakalimutan ng mandate at ng accountability na ang serbisyong bayan ang pangunahin dapat tutukan? Palagay ko naman, by and large, yung bureaucracy, ano lang yan. It's a normal business day, no? Ito lang naman yung mga highly politicized sector lang naman ang nag-agitate pa, no? Ang nagbubungguan, nagkikiskisan. At itong taong bayan in general, pag hinati-hati natin, yung mga makamarcos ay syempre, nakaside kay President Marcos. Yung mga maka-Duterte, ganun din. So, yung nasa gitna, ito yung pinag-aawayan nung bloke na yan. Mm. Yan yung hope nila na pag
napukaw nila o nahikayat nila on their side, lalo na itong sa Dutertes, makaka-establish sila ng critical mass na sinasabi natin, no? Critical mass ng support para ipagpatuloy yung kanilang ouster plot. Kasi sa ngayon pa lang, naghahanap pa lang ng iba't ibang issue na hoping na magkiklik. Pero Mhm. meron na tayong general issues that are affecting everyone. Ayan na yung inflationary prices, no? So titingnan natin kung hanggang saan yung limitasyon ng mga kababayan natin. Pero kung titingnan natin nung panahon ni Duterte, grabe talagang gutom yung mga tao. Mhm. Ang Okay. dami nawalan ng trabaho. Kaya pero still, tiniis nila yon, ininda nila yon. Ngayon, Okay. naghahanap ng political element para to justify na, gutom kayo, nahirapan kayo sa buhay nyo, ito na ngayon, kailangan na natin palitan. So, yun yung ina-aspire ng Duterte camp. Okay. Senator Sunny, tinawag kayong Marites kasi sabi nila, ito doon sa investigation ng International Criminal Court, Mhm. sila kayo yung nauuna sa mga detalye. At sinabi ninyo na mukhang kaugnay o isa to sa dahilan bakit nagpaplano ng ouster plot ang mga Dutertes. Ano po ba talaga yung latest? Sabihin na natin kayo yung pinaka whistleblower o parang megaphone ng bayan pag ICC issues ang pinag-uusapan. Ano po ba yung totoo? May arrest warrant bang paparating? Okay, ganito po. Establish lang po natin yung ating credentials, ika nga. Okay. Being one of the first na nag-file dito, meron po kaming ugnayan directly with the All ICC, right. no? Yung pag-facilitate ng mga witnesses at yung ibang mga ebidensya, ganon. Sa ganong aspeto, meron po kami. At dahil dyan po sa pakikipag-ugnayan niyan, meron na rin po tayong mga nakilalang mga informante, not necessarily from the ICC, na privy dun sa developments dun sa investigation. At yung mga ina-announce ko naman na update, yung pag-declare ng preliminary examination, ng investigation, ng pagpasok nila dito sa Pilipinas, lahat naman po yun ay na-validate, no? Wala pa naman akong sablay na sa announcement ko sa media, kaya naman permi nila akong tinatanong, no? Yung mismong pagbisita ng ICC team dito para mag-imbestiga, mismong kampo nila Duterte ang nagkumpirma noon. Kasi ilan dun sa dating appointees ni Duterte ay nakausap mismo ng ICC, no? Kaya nag-report sa kanila. Kaya iyan naman po yung pinanggagalingan natin. Ngayon, base dun sa impormasyon nitong informante na nakakausap natin, ay patapos na yung investigation at malapit na mag-issue ng warrant. Ang tansya po natin ay baka June or possibly July ang labas ng warrant, no? Sabi ko ito tansya ito base sa historical precedents ng pre-trial chamber na pagka nag-apply ka 30 to 60 days maglalabas yung pre-trial chamber ng warrant. So ultimately hawak ng pre-trial chamber yung oras kung kailan nila ilalabas yon. So kailangan mag-aantay na lang tayo. Pero ito na ang latest sa Alright. impormasyon natin. Ngayon, 30 to 60 days at sabi ninyo parang ang standing ninyo facilitator. Ano po? Dahil wala namang complainant. Merong witnesses, may facilitator na parang tumutulong dun sa mga witnesses. Sa Yeah. totoo lang po, ilan po bang tao ang indictable o parang nakalista as respondents o dapat sumanagot doon sa mga extrajudicial killings na iniimbestigahan? Yung persons of interest na tinatawag, aabot po ng 60 yan, o mahigit, no? Sila yung mga na-implicate, sila yung mga na-mention sa mga testimonya. 50 plus dito ay active and former members of the Philippine National Police. At yung 8 o 9 naman dito ay mga high officials of the Duterte administration to include Duterte himself, no? So yan po ang mga persons of interest. Ngayon mga yan may categories din. Meron mga primary suspects. Andiyan dyan na si Duterte, si Bongo, Bato, at mismong si Vice President Sara Duterte, no?
Yung Kaya primary. oo, na-implicate din siya doon. Ngayon, yung mga dating chief PNP, sila din yung mga principals. Ngayon, base sa impormasyon namin, ang mauna muna mabigyan ng warrant would probably be Duterte lang muna. Tapos baka sumunod na yung ibang mga principals. Yun po yung mga impormasyon na nakakala po natin. Ngayon, ang sabi po nila, parang para lang malinaw lang ho, bakit kasama si Vice President Sara? Dahil po ba to sa covered period ng investigation? Pakipaliwanag. Covered period po natin nung ICC member tayo ay November 2011 up to March 2019, no? Okay. Noong panahon na 2011 hanggang 2013, Mayor si Sara Duterte ng Davao City at nung panahon na yon laganap po ang EJ case, no? Widespread and systematic. At may testimonya po yung isang testigo, si Arturo Las Cañas, na kung saan tinanong niya mismo si Sara Duterte kung ipagpapatuloy ba nila yung summary executions or EJ case na tinatawag doon po sa Davao na kasi nagpalit na ng mayor noon eh. Yung Mm. ginagawa nila kay Duterte, gusto nilang tanungin kay Sara Duterte being the new mayor kung itutuloy nila. At ang sagot ni Sara Duterte ay oo, no? At ang sinuggest pa nga niya, wag niyong patayin lang diyan sa kalye. Dukutin daw at patayin dun sa salvage area. Ganun Mm. ang instruction ni Sara Duterte. And that is on record. Nakapag-testify na po si Los Cañas, na record na yung kanyang testimony. So regardless what happens to him, nandoon na yun, ipe-playback na lang yun sa trial. Ngayon, Okay. itong si Sara Duterte, pag hindi siya nag-participate dyan, hindi siya nag-cooperate dyan, yung testimonya na yon will stand, no? Mhm. Kaya Mhm. magiging ano niya yon, magiging problema niya yon later on. Ngayon, base din sa impormasyon namin, doon sa mahigit 50 plus na police, active and former policemen na sinulatan o kinausap na ng ICC, meron po doon nag-cooperate na in that individual capacity para malinis yung kanilang pangalan. Doon naman sa hindi magko-cooperate, eh malamang within the next few weeks, eh baka issuehan naman na sila ng Interpol Blue Notice na tinatawag or Blue Diffusion. Na, na kung saan pag lumabas sila ng bansa, papasok sila sa bagong bansa, doon sa immigration counters, lalabas yon at sila ay i-hold doon sa mga immigration counters. Liwanag lang po natin, doon sa 50 na active and former police officers, ilan ho yung nag-cooperate? Ilan yung ayaw mag-cooperate? Mas marami ba yung tumulong? Wala po akong idea kung gaano karami. Basta't ang nakalap lang natin impormasyon ay merong mga nag-cooperate. All right. Ngayon, sa madaling sabi, may mga witnesses ho, ano, ito yung patungkol doon sa mga katulad ni dating member ng pulis na si Arturo Las Cañas at yung mga pamilya, ano po, ilan po ba yung witnesses suma total para lang ho maging malinaw din? Sabihin, sino yung magpapahayag laban sa mga persons of interest? Wala po tayong bilang, no? Pero marami pong witnesses aside pa dun sa mga kilala namin kasi compartmentalized naman po yan. Mhm. So bukod dun sa mga na-facilitate namin ng mga testigo, meron pa hong nakalap yung ICC mula sa iba't ibang sektor. Senator Sani, hanggang sa ngayon eh parang magulo ano po. Ano ang datos? 16,000 ba o 6,000 o 21,000 ba ang namatay o napatay nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Parang tila walang malinaw na numero, walang talagang national audit. At tinanong na namin ito sa DOJ at sa Solgen, ano ba talaga ang paninindigan ninyo na tunay na naganap? 6,000, 21,000, ilan ang napatay? Ganito po kasi yan. May mga kategorya yan. Ano? Mhm. Ito pong tinatawag nilang yung mga nanlaban, Mhm. yan po 6,000. Yan Mhm. po may record Mhm. na ang kapulisan, yan ay na-submit na yan. Itong mga yung nakikita natin na yung may masking tape, may packing tape na nakalagay, may mga placards na wag tularan, yung mga
pinapatay lang sa kalye, walang known assailants yon. Yung mga yon, aabot po ng mahigit 30,000. Meron pong documentation dyan, yung iba't ibang NGOs. Tapos mismong yung accomplishment report ng Duterte administration nung end of 2017, nag-submit po sila. Pinublish po nila yung accomplishment report under DILG. Nakalagay doon 20,000 ang kanilang deaths under investigation plus yung mga namatay during police operation. Ang tawag po nila doon sa mga namatay lang na naiwan sa mga bangketa, deaths under investigation po yun. Kasi hindi nila daw kilala yung mga pumatay at nandun lang. Pero huminto sila ng bilang dahil nung naglabas ng preliminary examination announcement yung ICC, dati pinagmamalaki nila, biglang nag-walk back sila at they tried to erase the records. Pero it's already there. Ang ano na to, estimates more than 30,000 ang total na nangamatay. Well, Senator Sani, ang sabi ho nila, nagpapatuloy naman yung patayan pa rin. Hindi lang dahil si Mayor Baste Duterte nagsabi na itutuloy niya yung laban kontra droga ng kanyang tatay. Pero dito rin ho sa pangkalahatan, sa Pilipinas, mga napapatay pa rin na alleged drug suspects, users at pushers. Base po sa ating monitoring, while meron pa rin isolated cases ng mga killings na ganyan, pero wala ng national policy Mhm. na coming from the president down to the different commanders ng different units ng PNP, ordering them to kill. Wala nang ganon. So kung may patayan na ganyan, yan na yung mga tiwali na miyembro ng kapulisan or baka mismong mga ano to, silang mga pusher o kung hindi man nagkakaintindihan, ganyan. Wala na po sa national policy level. Ito yung tinatawag na ano yung requirement kasi kailangan widespread and systematic. All right. Hindi kagaya nung kay Duterte kasi meron sistema talaga at saka iba't ibang parte ng Pilipinas. All right. Yun ang magko-constitute ng crimes against humanity, All right. murder in particular. Ang isang issue na hindi pa rin talagang absolutely settled, yung issue ng jurisdiction. Ano po? Yung ICC, parang hati yung boto. Kung nagkaroon ba o meron pa bang jurisdiction ng ICC sa kaso sa Pilipinas kasi nag-pull out na. Ano po? Noong 2019 ang ating pamahalaan. So, sa totoo lang po, nakakalito kung Mhm. talaga bang gusto ng BBM admin tumulong o hindi tumulong. Kahapon may balita na ang DOJ ay naghahanda ng briefing notes for President BBM kung sakaling magkatuluyan ang pag-issue ng arrest warrant. Ano ho ba talaga? Nilalaro ba tayo ng admin na panig o hindi panig sa ICC? Sa totoo lang, they can argue for or against. Ano? Alam naman natin yung abogado. Pero ito, this is what we All have. right. This is what we Mhm. have. Yung issue ng jurisdiction, nagdesisyon na po ang ating Korte Suprema. Sinasabi nila 15-0 ito ang desisyon, unanimous. Walang ay na walang jurisdiction yung ICC ngayon, di ba? Pero merong jurisdiction sila from November 2011 to March 2019. So meron jurisdiction yung ICC noon and we have to respect that because it's part of the international agreement that we entered into. Okay, that's one. Pangalawa, meron po tayong batas na tinatawag na itong Republic Act 9851. Ito yung batas na nagde-define ng crime na genocide, crimes against humanity, etc. At doon sa Section 17 nito, no, at pwedeng i-google yan ng inyong staff, Section 17 nito, jurisdiction, doon sa isang paragraph, nakalagay doon maliwanag na ang Philippine government or Philippine authorities may surrender a person that is accused of crimes against humanity Mhm. na iniimbestigahan ng International Court. Ganun po Okay. ka-specific. All right. All right. Itong law na ito ay hindi pa ito nare-rescind o hindi
ano to, dinideclare ng Supreme Court na unconstitutional. So it stands. So Alright. that's number two. Number three, while it is true na hindi tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. Ang ICC at Interpol may cooperation agreement at pwede nyong i-check yan doon sa Interpol website. Nakalagay doon na ang ICC, pag humingi sa kanila ng tulong, ay obligado silang tulungan. Tayo naman, may international agreement tayo with Interpol. At kamakailan lang nga, humingi tayo ng tulong sa Interpol para mahuli si Tebes, no? Ano yan? Magre-reciprocate tayo. Pag kailangan natin tulong, tutulong sila. Pag kailangan naman nila ng tulong, tutulong tayo. So, obligado tayo pagka dinaan ng ICC yung warrant doon sa Interpol, ipapasa yan sa PNP. Obligado tayo by virtue of that international agreement to comply with that and help them and assist them in turning over itong mga may red notice. So tatlo po ang basehan natin. Ah, kaya ano po yan? Merong dahilan. In fact, walang choice si President Marcos but to follow itong mga basis na to na sinabi ko. Well, walk us through the scenario. Ang Yeah. Interpol, sabi ninyo, on request of ICC, kailangan gumalaw at mag-request sa ating Philippine National Police na iserve yung warrant of arrest. Ano ho yung posibleng mangyari? Kasi hanggang sa ngayon, of course, ang balita halos 500 ang baril na nasa kustodiya o pangalan ni Pangulong Duterte, malamang ang mga anak ay meron din. Ano ho yung senaryong nakikita ninyo? Kaya ba ng pulis hulihin si Pangulong Duterte? Ito po yung mga senaryo na nakikita natin, no? Pag dumating na yung warrant na yan, ako naniniwala na yung mga abogado ni Duterte ay magpa-file ng petition for TRO sa Korte Suprema Okay? para pigilan yung kapulisan na implement ito. So magkakaroon ng argumento dyan. Lalabas ito, yung mga sinasabi ko, yung RA 9851, International Agreement with Interpol, etc. At yung mismong desisyon nila early on. Yan po ay hihimayin yan. So habang nangyayari yan, ako naniniwala si Duterte, pag nakita niyang malabo siya makakuha ng TRO o permanent injunction or get a ruling in his favor, lilipad yan ng ibang bansa. Mm, Ah, mag ano na yan, magtatago na yan. Hindi yan magpapahuli. At okay. ngayon, yung sinasabi niyo namang senaryo na kaguluhan, pwede po yan. Yung barikada, no? Magbabarikada sila sa Davao. Sige, subukan yung huliin kami. Yan, yung kaguluhan na yan, ay nasa kamay ng mga Duterte yan. Kung gusto nilang gulo, magkakagulo talaga. At Okay. walang pakialam yung mga Duterte sa gulo. Wala nga silang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Papatay sila, no? Pero ikinokontrast ko lang yan doon sa panahon ni President Erap. Si President Erap, kahit na pwede siyang magtago sa likod ng mga supporters niya, pero ano siya, sinurrender niya yung sarili niya, hinarap niya yon, na nakulong siya, hinarap niya yung kaso at eventually na-pardon siya. Pero hindi ganyan si Duterte. Si Duterte ay base sa profile namin ay isang duwag at entitled na individual na all his life uh, lahat ng ginawa niya walang consequence. Kaya for the first time in his life, harap siya ng consequence. It will be a new experience for him. I don't think emotionally kaya niyang anuhin yun, tanggapin. Ngayon, kung magiging reference, sabi ninyo baka yung unang warrant of arrest si Pangulong Duterte ang tututukan. Yung second, sabi ninyo is baka sila Senator Bato, Vice President Sara et al. So, ano yung posibleng mangyari? Kasi si Vice President Sara ay nasa gabinete pa rin ni Pangulong BBM. At ang sabi nila recently or even now, sila ay magkaibigan pa rin kahit magkahiwalay na ang partido. Anong future ni Vice President Sara? Hindi po natin kumbaga mape-predict ko ano man yung gagawin ni President Marcos in relation kay kay Vice President Sara. Pero untenable na yung position niya sa kabinete pag dumating yung panahon na yon, no? At kung kunyari nauna na yung tatay, kung umalis yung tatay o magtaguman siya kagaya ni Kibuloy, mag
ko-collapse yung kanilang makinarya at yung kanilang base, no? Uh, well, it will be complicated, it will be messy, pero talagang ano po hindi natin matatalikuran yung accountability. Hindi pwedeng alam nyo ho, 'di ba? Sa ordinaryong tao pag pumatay ka nga mananagot ka eh. Ito pa libo-libo po yung pinatay dito, no? Libo-libo. Kailangan na harapin ito at managot kahit na magiging komplikado to sa ating bayan. 'Di ba? Otherwise, sasabihin nila, magiging magulo pagka hinuli natin wag na lang. Paano naman ang mensahe natin? Si Senator Bato at Senator Bongo, ano kaya ang gagawin ng Senado? Kasi merong record ng Senate na to rally around its members, members of the chamber. Pero meron ding parang inignore nung panahon ni Senator Laila de Lima. Pinabayaan siya mag-isa. Anong posibleng gawin ng Senado para kay Senator Bongo at Senator Bato kung sakaling ma-issuehan ng warrant? Okay, ganito po, no? I lived through both situations. Correct. One, yung kay Senator De Lima, nung siya ay kinuha mula Senado. Ako, nung prinoteksyonan ako ng Senado. Correct. Pero may difference po yon. Si Mhm. Senator De Lima, inisyuan siya ng warrant. May warrant of arrest siya. Ako po, walang warrant. Kinancel lang ni Duterte yung aking amnesty unilaterally and illegally. Kaya walang warrant. Kaya nag-hold yung mga senador, no? Hindi nila ako hinayaan to turn myself in. Pero itong kila Bato at kila Bongo, pagka nagkaroon ng warrant, ano ang magiging basis ng Senado to protect them? Kasi ganun if kayo yung gumagawa ng batas, ito yan, part of the law of the land, yung international agreements. So kailangan natin mag-submit doon. Magiging untenable yung ganung position. You were talking about parang our research or our intel. Sino yung our na kasama ninyo? Ito po ba yung Magdalo o kasama ba kayo ni President BBM sa mga planong ito? Ito pong aming grupo, no, at yung aming network both inside and outside of the government. Kasi alam naman natin, kilala naman siguro tayo ng mga kababayan natin. I don't just sit around and wait for things to happen. Ano ho tayo? Aktibo po tayo, no? Kasi tuloy-tuloy po yung ating hangarin na ayusin yung ating bayan. So in the process, nakakala po natin yung iba't ibang klaseng impormasyon. Ngayon, hindi ho ba parang pwedeng silipin na bargaining chip ni President BBM itong issue ng ICC laban kay Vice President Sara or even pagdating ng 2028 elections? Maari po, no? Siya lang po nakakaalam niyan kung magagamit na leverage yan. But the thing about the ICC warrant is wala siyang magagawa. He won't be able to stop it. In fact, he doesn't even need to decide or utusan yung PNP na huliin si Duterte kasi by virtue of the international agreement with Interpol, pag lumabas yung red notice dun sa kanilang monitor, dun sa National Central Bureau, obligado ka na kagad to implement it. Hindi mo kailangan ng utos sa presidente to do it. Tapos kung may pipigil man dyan, yung TRO na ifa-file nila. So hindi rin niya kailangan pigilan kasi korte magpipigil. Ngayon, eventually, kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Korte Suprema yan, hindi rin niya desisyon yon. So, kaya kailangan lang niyang tignan yung proper implementation kung ano man ang magiging desisyon eventually nung Korte Suprema. Alright. Senator Sani, nagkasama kayo ni President BBM dati sa Kongreso. Ano po? Kayo po Opo. ba magkaibigan? Binibriefing niyo ba siya? Are you speaking for on behalf of President BBM? Ngayon po, ngayon. Mhm. Magkasama po kami nung sa Senado when he was still senator from 2010 until 2016. So, magkasama rin po kami sa aming partido. So, personally, hindi naman po kami, wala naman kaming away. Ano? Pero tayo po, nandito po tayo sa independent opposition. Ang leader namin ay si Senator Risa Ontiveros. Kaya ganun po ang relationship. But kung mga magagandang polisiya, sinusuportahan natin. Pero yung mga hindi rin magandang polisiya ay binabatikos din po natin. Okay. Ganun po ang relationship.
Hindi ba kayo nangangamba na baka may panganib kayong harapin sa safety ninyo, sa buhay ninyo dahil tila diretsong kinakalaban ninyo si dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo? Dati na po, ano, constant na po yan. 6 years of the Duterte presidency, talaga nagtangka silang patayin ako Hmm. on different occasions. Pero siguro, meron pa tayong gagampanang misyon, kaya nandito pa po tayo. But hindi naman tayo nagkukumpiyansa. Hmm. Ano rin tayo sa ating security. Ano po yung ginawa nilang attempts sa buhay nyo? Base mismo sa testimonya ni Arturo Las Cañas ay inutusan yung Davao Death Squad na magplano kung paano ako papatayin at isa siya dun sa team na gagawa nun. Okay. Kaso siya ay naging testigo na kaya nag-fizzle out yon. Okay. Sabi rin ng aming mga network, eventually, no, ito na nung tapos na yung Duterte administration, meron silang ilang beses akong kinasing doon sa aking tinitirahan doon sa malapit sa Senado. At yung aming security ay nakakita ng mga tracking device sa aming sasakyan kung para ma-monitor kung saan kami, para tatambangan kami kung saan yung frequent na aside from the attempts na ikulong din ako kagaya ni Senator Laila de Lima, nag-file din sila sa akin ng murder case, no? Inimbento nila. Kaso hindi lang ito nasuportahan ng PNP kasi malabnaw talaga yung kaso, so hindi umusad yon. Itong pag-cancel ng aking amnesty para makulong ako diretso, for some reason, hindi rin naman natuloy yon. So, ano yan, tuloy-tuloy lang po yung kanilang efforts. Ngayon, sa panghuli, ang Department of Justice ay naghahanda daw ng parang memorandum para kay Pangulong BBM, paghahanda kung sakaling mag-issue na ng warrant of arrest ang ICC. Ano po yung sa tingin niyo dapat lamanin noong memo to the President? What should happen? What must the President do? Kung consistent lang si President Marcos sa kanyang foreign policy to be a friend to the international community, naghihikayat siya ng investment para sa Pilipinas, rules-based ang inaano niya, ang best policy option niya rito ay sumaling muli sa Rome Statute at sa ICC, no? Nang sa ganun, it will remove all the complications para din pakita sa legacy rin niya, no? Basing on his own history, na magiging champion or magiging advocate ng human rights ang Pilipinas under his leadership. Papakita niya na by being a member, ginagaranti niya na hindi siya gagawa ng mga extra constitutional means to curtail press freedom or human rights, etc. So yun yung magandang direksyon na gagawin niya. Pero kung hindi man ganyan ang gagawin niya, Okay. at the very least, implement niya at respetuhin niya yung mai-issue warrant ng ICC. Senator Sani, hindi lang ba kayo nagmamarites? Sabi nila posturing na daw to para sa May 2025 elections. May plano ho ba kayo tumakbong muli sa Senado o bilang mayor o bilang congressman? Ano po, ang direksyon po ng aming grupo at personally, gano'n na rin, ay tumakbo po for a local post po as mayor ng Caloocan. Hindi pa po set in stone yan, but papunta na dyan halos yung aming direksyon. Kaya naman itong mga national issues po ito, basically wala namang political agenda dito for me kasi kung senador siguro tatakbuhan ko, may value yan, pero iba ho ang issue sa lokal. Kaya gano'n naman po. And incidental lang po kasi dahil ako yung madalas ginagawang resource person when it comes to ICC matters, and kung mga distab issues, base din ho sa ating kasaysayan, nagiging resource person din po tayo. Incidental lang po yan. Go-to source kapag ICC bilang facilitator kapag kudeta dahil dati ring puchis o planner at nahuli doon. Maraming salamat po, Senator Antonio Fuentes Trillanes IV,
At sa susunod na mga buyugto, babantayan po namin kung may warrant of arrest, magkita po tayong muli. Maraming salamat, Senator Sani. Maraming salamat po, Ma'am Malu. Hiningi namin ang panig ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte hinggil sa naging pahayag ni Senator Trillanes pero wala pong tugon ang mga ito. Nauna nang itinanggi ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo ang akusasyon. The claim not only is false but it's absolute nonsense. The renegade only wants publicity for himself because he has become totally politically irrelevant. He is discredited. His past misdeeds as a military man and public official speak for themselves. Ayon naman sa dating presidential spokesperson na si Atty. Harry Roque, hallucination at hangover from his coup d'etat days ang mga akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Hiningi rin namin ang panig ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa naging pahayag ni Senator Trillanes pero wala pa itong mga tugon. Nauna nang itinanggi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ang akusasyon. Wala tayo namomonitor na sino man na aktibong pulis na involved allegedly dyan sa sinasabing destabilization plot. At wala tayo namomonitor na any destabilization plot for that matter. Hiningi rin namin ang panig ni Senator Bato de la Rosa sa naging pahayag ni Senator Trillanes pero wala pa itong tugon. Una nang itinanggi ni Senator de la Rosa ang akusasyon. Nakita niya ba na inutusan ako? Hindi lang idine-deny, nakakahiya po ang statement na iyan na inutusan ako. Never po akong magpapagamit kahit kanino man. Tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV ukol sa di umano'y destabilization plot laban sa kanya. I don't see. Wala kaming report na in the ranks. Iyong mga retired baka meron. Merong mga gumagalaw, sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at syempre lalo na sa Officer Corps, wala naman tayong nakikitang ganon na namumulitika ang mga pulis.